Gusto ko lang po magpaliwanag sa nangyari kanina na nahuli sa bus lane. Yun po, I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas, nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga tiga MMJ na nakahuli. Hindi po ako galit doon. Bigyan ko sila ng reward. Baka kala lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premium mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000. Aside sa multa ng lisensya. So, sorry po sa nangyari. Hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. At saka isa pa, yung plaka, walang plaka yun, bagong gawa. Gawa kasi kami ng, ang tawag namin doon, BMW ang gumagawa, Baluarte Motor Works, ng bullet. Ang galing, akala ko totoong BMW. Kaya tuloy ako nagsuot ng BMW. Oh. Yung pala, Baluarte Motor Works. Ang Chabit, baka pwede ako magpagawa ng bulletproof dyan. Proof cars na bagong-bago, kaya wala pang plaka. May mga papeles na pero hindi pa na-retro dahil tinetest pa yung mga yun. Actually, kung sisilipan nyo talaga to, medyo may problema dito. Pero siyempre, sino ba naman ang LTO para silipan si Gobernador? Alam naman nating malapit ito sa presidente. Hindi totoo ha. Kasi kung iisipin mo yung sinasabi niya, na for testing pa, bakit nasa kalsada? Kung testing pa. Hindi, sinasabi ko lang ha, hindi ko pinupuna si Chabit. Pero kung iisipin mo talaga na malaliman, kung iba yan, lalo na yung media, kung iba yan, sisilipin talaga yan. O, tatanong sa LTO, bakit ganun? Bakit nasa kalsada yan? Di ba? Sigurado ako yung balita dyan, talagang syempre, si Manong Chabit yan. Subukan mo magbalita ng hindi maganda. Manong Chabit! May papel nga daw. Oo, kaya lang, gusto nyo ng tunay na batas? Alam nyo ba na matindi ang batas natin patungkol sa LTO? Eto ito ang laging problema. Ganito katarantado ang LTO natin. Ito katotohanan to ha. Bakit to? Bibili ka ng sasakyan. Pagbili mo ng sasakyan, 1 week lang yung ibibigay na permit sa'yo. Bawal na yung ini-extend. Dati kasi uso yun ini-extend ng kasa. Bawal na ngayon yun. 1 week lang talaga. Paano yun, Banat Bay? Kung 1 week, hindi pa lumabas yung ORCR, hindi pa lumabas yung plaka. Okay lang yung plaka. Yung ORCR kailangan lumabas na in 1 week. Or else, hindi mo pwedeng gamitin yung sasakyan mo. Ganong katindi. So, marami sa mga bagong bili, sa totoo lang, marami dyan bumabiyahe ng wala hong papel. Na sana, punahin mo yan. Sabihin, kung tatanungin mo, napakatarantado naman nun. Pagkatas nyo hindi ipitin yung papel ko, sasabihin nyo ngayon, wag kong gamitin yung sasakyan. Di ba yung binenta? Hindi di ba? Isipin nyo na, di ba dapat to, once ibinenta mo na, nandun na yung papel na ORCR, para man lang mailabas, o sana gumawa ng temporary certificate of registration na pwede nang gamitin. Ang nangyayari, para bang pinalulusot lang muna, sige, 1 week lang, okay yan, may permit kayo for 1 week. But after that 1 week, kung hindi lumabas yung registration, hindi mo dapat pwedeng gamitin yun. Buti na lang, si Chabit Singson may dokumento. Totoo naman, may dokumento siya, di ba? Yun ang sinabi niya, may dokumento siya. Mabuti naman. Kasi kung iba yan, sinilip na nung iba yan.
Hindi, isipin nyo, ibang tao to. Sinilip na yan na media, sinilip na yan ng ibang mga bumabanat dyan. Pero dahil nga si Sir Chavit, hindi pwedeng sumabit yan. Buti na lang meron siyang dokumento. Sabi nga niya, may dokumento naman siya. Nagkataon lang, wala pang plate number. Which is yung plate number, I think, pinakamabilis dyan, 6 na buwan. Which is totoo naman. Kaya walang kasalanan si Chavit Singson dito na walang plate number. Pero isipin mo, tama ka dyan, Diego Latigo, isipin mo kung sasakyan ni VP Sara Duterte yan. Bukas na bukas, sumagot na ang LTO. Sasabihin niya, hindi dapat ginagamit sa kalsada yan. Baka hanapan pa ni Mark Models of Manila ng comment si VP Sara dyan. Baka. Marami kaming ginagawang mga bulletproof na... Naku, marami daw silang ginagawa. Sir Chavit, pwede ho bang matesting ho yung bulletproof natin? Baka naman pwede masubukan lang. Mabigyan nyo ako ng magandang plan. Kung anong order nung nagpapagawa, made to order kasi yun, kung anong itsura gusto nila, yun ang ginagawa namin. So wala pang plate number yun, pero meron, nakarehistro yun, marerehistro yun. Yun lang po. So sinasabi niya dito, nakarehistro. So maganda naman, walang biro to, maganda naman yung reaction ni Chavit dito eh. Kasi one, nagpakumbaba siya, na nagkamali siya, wag tularan. Ako, dun pa lang, na ako eh. Kahit, kasi sabi ko sa inyo, di ba, pag isang tao nagkamali, okay lang naman sana kung hindi na siya pumalag. Yung iba kasing nagkakamali, nagdadahilan pa. Etong si Governor Chavit, hindi na siya nagdahilan. Nagkamali ako, wag tularan, maliho yung ginawa. Although, pinaliwanag niya kung bakit niya ginawa. At the same time, nagpaliwanag din siya doon sa plaka, na may rehistrado naman, nagkataon lang wala pa yung plaka. Yung mga ganun ba, at least, umaamin sila. Yun na importante sa akin eh. Pero, ang nagtataka lang ako, the way na treatment ng gobyerno natin, pati ng ilang media dito, di ba? Na-advertise pa yung tama, correct. Na-advertise pa yung kanyang BMW, yung Baluarte Motor Works. Yeah? Manong Chavit, na-advertise ko dito. Baka naman.